Panginoon sa lahat ng biyaya na binigay niya sa atin. At alam natin kung gaano kadakila ang Panginoon, kaya ating pumagitan ng ating Panginoon. Patuloy nating awitan ng Panginoon na bukas sa ating mga puso kahit ito man ay puno
ko si Yahweh, pagkat ako'y inirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko at higpit. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag, kaya hanggat habang buhay ko'y sa iyo lagi tatawag. At ito ang standing on the promises. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa magandang umaga na inyong binigay sa amin. Sa kalakasan na iyong patuloy na ibinibigay upang kami ay magpuri sa iyo sa aming buhay. Salamat po Panginoon sa bawat isa na naririto at handang magpuri Panginoon sa iyo. Dalangin namin Panginoon na ang buong maghapon na ito ay maging ipagpapala at kalakasan sa aming Panginoon. At ikaw lamang Panginoon ang mataas namin sa umaga ito. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating sagot sa pagbasa ay matatagpuan sa Genesis 21:1-7. Pinagpala ni Yahweh si Sarah at tinupad ang kanyang pangako. Ayon sa panahong sinabi ng Diyos, si Sarah nga ay nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki, kahit matanda na noon si Abraham. Isaak ang pinangalan ni Abraham sa kanyang anak, ayon sa utos ng Diyos. Pinuli ni Abraham ang bata 8 araw pagkasilang nito. 100 taon na si Abraham nang ipinanganak si Isaac. Sinabi ni Sarah, nakakatawa ay nawawa sa akin ng Diyos, at sino ang makarinig ito'y tiyak na matutuwagin. At sinabi pa niya, sa edad na ngayon ni Abraham, sino ang makapagsabi sa kanya ako'y mag-aalaga ng bata? Gayunman, nagbigay pa rin siya ng anak, kahit siya ay matanda.
Ngayon po ay marinig natin ang awit ng mga bata. Panalangin. Lord, maraming salamat sa mga batang ito na ginagamit mo sa iyong iglesia. Gabayan mo sila, Panginoon, sa kanilang mga pag-aaral. Tulungan mo po ang kanilang mga magulang na alagaan silang mabuti. Ingatan mo sila sa kanilang pagpasok at ganoon din sa kanilang pag-uwi. Ito po ang aming dalangin na may pagpapasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.
Ang lahat ay sabit na hindi. Nasa-asa natin ang kasulatan sa Mateo. Maratang siyang 35 at 38. Nahabag si Jesus sa mga tao. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastor. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Karugtungan ng ating pagbasa, kabanatang 10, 1-4. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Una ay si Simon na tinatawag ding Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo, na maniningil ng buwis, si Santiago, na anak ni Alfeo, at si Tadeo, si Simon, na makabayan, at si Judas Iscariote, na nagkanlo kay Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Amen. Ito ay gagawin natin ang ating paglalaro. Nagpapasalamat po kami sa iyo, Ama makapangyarihan sa lahat, sa mga kaloob na ito, na ipinagkaloob ng iyong mga anak. Binabalik po namin sa iyo ang papuri at pasasalamat sa pamamagitan ng mga handog na ito.
Nawa patuloy mo itong gamitin sa ikalalago ng iyong mga gawain sa lugar ito sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa masayang awit. At kapag Sunday po ngayon, sila ang kaya. Pero parang mayroong mayaf na kasama.
Buti pa sila, tinatanggap nilang ano sila, kababaihan. Pero talaga babae. Binigay ko kay Ate Annabel yung kanta. Kala mo kakanta siya. Baka ano mamaya mag-solo. Magandang umaga po sa ating lahat. Ay, di ba natin palakpakan muli ang Diyos, mga kapatid? Pagsama-samahin na natin yung palakpak sa mga kababaihan. Grateful tayo. Palakpak sa kababaihan. At palakpak sa lahat ng mga ay biyayang pinagkakalobi sa atin. Amen? Ano po? Alas na sa kalahating buwan tayo ng Hunyo. Ngayon ay 14. At parang narinig ko kanina na sa darating na Sunday ay Father's Day. Tama? 21, Father's Day. At ang mga kalalakihan siguro ang taya sa pag-awit kasi Father's Day. Sige po, habang ilan sa atin ay nagpapatuloy, ilang mga updates, mga details, mga kapatid na nais namin iparating sa inyo. Hindi lang na Sunday na pag-uusapan natin tungkol sa compassion o kahabagan, pagiging mahabagin. Sabi nga, hindi lamang ito isang emosyon, nararamdaman. Pero kung nandun lang yun, at hindi natin bibitawan, hawak pa rin natin ng big. Sabi nga, hawak pa rin natin ng emosyon. Wala rin, di ba? Senseless, useless, sabi nga. Hindi lamang daw ito isang emosyon, kundi ito ay isang desisyon. Kundi isang desisyon. Kaya yun po ang nangyari kahapon sa gawain ko sa Dulong Malabon Mission. Sa wakas, naawa rin yung sabahan na ito ng mga kalalakihan dahil ilang beses naman nagpapasarin, paparinig hanggang sa nagsalita na ako sa ating adjourned session at this conference na sana yung mga pagtulong natin ay hindi laging doon sa mga stable na iglesia. Laging yun ang nakikita natin sila nakatirik na, nakatayo na. Hanggang sa yung isang iglesia ay kung tinatawag na natin mega church. Mega church, central church sa Santa Maria. Pero nasa na siya ngayon? Nasa na siya ngayon? Nakakalungkot. Ipagtanong nyo na lang. Pagtanong nyo na lang. Pagtanong na lang natin. Kaya siguro po sana ay ito yung maunawaan at pagkaroon ng realization ng mga iglesia lokal. Magamat kahapon ay sa gawa natin ang maayos, masaya, ang buong kapatiran po ng Dulong Malabon Mission. Kompleto sila mula bata hanggang mga elders, kapitbahay na naroon. Hindi naman po nais gawain ng basta natapos lang, kundi nagkaroon ng malaking partisipasyon ang Inaon United Methodist Church. Pwede ba natin palakpakan ng simbahan ito? May mga ilan lamang na nakarating pero nag-ministry sila sa ibang kaparaanan. Nag-ministry sila sa ibang kaparaanan. At padala ng ilang tinapay, kape, at dami. Kaya ayon sa pagbibilang kahapon ng nalikom ay halos nagkakahalaga ng 9,000 na higit at ibinigay na lahat. Wala nang hinatik. Hindi na hinatik. Hindi kumuha ng, kahit kurot, hindi kumurot. Para lang kahit alam natin ang mga kalalakihan ay may mga ilang proceeds ng kanilang mga ipinaraos na UMM Breakfast Fellowship. Salamat po dahil ibinigay lahat sa Dulong Malabon Mission. Amen ba ron?
dahil ang ating panawagan, ang ating pakiusap, no, ang aming pagmamakaawa, ay nahabag naman talaga, pinatunayan naman nahabag sila. Naging compassionate ang mga kalalakihan ng buong distrito ng Northeast Bulacan District. Kaya naman ang aming pakiusap, ang aming pagmamakaawa ay sa loob ng 8 taon, sa loob ng 8 taon na nakatirik lang doon, 8 taon na nananambahan doon, 8 taon na pinapahiram, 8 taon pong pinapahiram sa atin yung lugar ng pamilya po ni Pastora Naida na dating Tubieros, ngayon ay, ano na apelido no? Ngayon ay nandun pa. Patuloy na pinapahiram sa atin yung bahay, yung kanilang harapan ng bahay nila. Kahit na si Pastor Nam ay may sakit, may nararamdaman at kailangan ay pahinga, tahimik. Pero tuwing Miyerkules ng hapon at yung pananambahan po natin ng linggo ay ng linggo ng umaga, ay alam natin nakakadisturbo tayo, nakakabala tayo. Pero hindi pala ganoon ang impression ko na po. At masaya-masaya ang tahanan ito, lalo gagawin si Pastor Nat dahil siya din naman ang naging isang retired pastor ng Sinepa o ng Webesiha. Kung kaya kahit na alam natin maingay, may praise and worship, may pananambahan, ay galak na galak. Masaya-masaya ang retiradong manggagawa na ito, mga kapatid. Sa ating pagbasa, ay ibang klase ng kahabagan ang nakita ni Jesus. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagsalita. Ginamit lamang niya yung kanyang mga mata, yung kanyang 2 bolang mata. Ginamit lamang niya na makita niya ang napakaraming tao ayon sa kanyang paglilibot. Sabi ko nga po kahapon sa mga kalalakihan, naglilibot din kayo. Kaya lang, doon sa mga iglesia lokal na nakatirik na, sementado na. First time ever. Unang-unang pagkakataon po na nilibot na mga kalalakihan ng Northeast Bulacan District ang Dulo ng Mission. Amen? Unang-una po yun. Hindi na po may tatanggi dahil hindi naman sila nililibot sa mga mission eh. Unang-una po ang Dulo Malabong Mission. Na kung saan nakita nila yung kalagayan at kung sino yung dapat tulungan, sino yung dapat na bigyan ng pansin sa kanilang paglilibot, sa kanilang pagdaraos ng UMN Breakfast Fellowship. Ginamit ni Jesus ang kanyang mga mata at pagkatapos na makita niya ang kalagayan ng mga tao ito, sabi dito ay mga kahabag-haba na makita niya ang mata-mata ginamit. Hindi siya, kami ng tangkat. Ay, tara na, ang ingay-ingay ito, masikip na init. Hindi. Ginamit pa lamang niya ang kanyang mga mata. Sabi dito, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya. Nahabag siya. Doon muna tayo sa nahabag siya. Anong klase ng mga tao itong nakita ni Jesus ng kanyang mga mata? Dapat ba talaga silang tulungan? Ito ba talaga yung mga tao dapat tulungan? Sino nga ba yung mga tao talagang qualified na talagang dapat tulungan? Na pag tinulungan mo, hindi lang pinagtataya sa loto, hindi pinagtataya sa huwete, yung itinulong. Kundi ano ba talaga? May mga taong, sabi ko nga, naalala ko muli sa Ate Emily Albania, diyan ko sa Ate Emily Albania. May nagbibigay ng tulong pag may tumagalaw. Pero mas madalas na siya ang tumutulong. Mas madalas may lumalabas sa kanyang bulsa. Kaya ang bulsa nun. At umaawit pa. Yung dumadalo mismo ang nabibigyan, nakakaramdam ng pag-asa. Hindi siya parang laging nagpapaawa effect.
Hindi siya yung parang tipong laging paawa effect. Kahit may karamdaman, kahit meron siyang dalawang anak na talagang tumutulong sa kanya, nagpapagamot sa kanya. Ano? At kahit pamilyado na yung kanyang dalawang anak. Di ba? Nandun pa rin. Walang pagkatubili at walang paghihinayang. Wala kang maririnig na reklamo sa kanyang mga anak. Dahil sila lang ito magkakasama dun eh. Nakahiwalay na yung pangalan, talagang madalas lang dinadalaw yung kanyang regular na pagdalaw. Hindi yung pagdalaw na may kailangan lang, kaya lang pagdalaw. Hindi siya dumalaw dahil may kailangan lang. Hindi siya dumalaw dahil mangungutang lang. O dahil meron siyang hihingin o kailangan. Kung hindi talagang regular na pagdalaw, hindi lamang yung weekdays, pagkagaling niya sa Manila, galing pang Manila, dadalawin ng kanyang mahal na ina, Ate Emily. At lagi po yun. Bago ko napalipat dito sa ating minamahal na Northeast Bulacan District, nakatala yung kanyang mga tulong, nakalista. Kinumusta? Sabi niya, Limuel, baka nakalimutan ipadala yung tithes ko sa Northfield Mission. Ngayon po, iglesia na po ngayon yun. Siba, yun po dapat, di ba? Yung Northfield ay doon sa time namin na mission, kung saan ang nag-groundbreaking po dyan ay dating ikalawang Pangulo, Noli Di Castro. Kami po nakadistino noon. Sa the Lord Almighty, inanyayaan lahat ng mga iglesia sa Kalupit area para lang saksihan ng groundbreaking na ito ni dating ikalawang Pangulong Noli Di Castro. Ngayon po, kanta naman talaga, mga kapatid. Nasa gitna siya ng malapit sa eskwelahan mismo ng Northfield at ang gandang-ganda naman talaga. Nandoon ang kanilang pagmamalasakit. Sabi nga, at nagkaroon ng pagmamalasakit si Jesus nang makita niya, naramdaman niya, tumusok sa kanyang puso. Sabi nung narinig ko nung gaway ng mga maya, yung kila kapatid na Jerry, para bang yung topic ay parang tumusok sa aking puso. Narinig ang mga psychologists yung pinag-usapan ng Mayap, yung topic na yun ay yung tungkol sa distraction. Tumusok, tamang-tama. Tumusok sa kanilang mga puso. Tumalab, umepekto, ibig sabihin po. At nagkaroon sila ng realization. Hindi lamang, ay meron tayong obligasyon para sa ating pamilya, kundi baka meron ding ipinapakita sa atin ng Diyos. Meron din siyang ipinapatanaw sa atin. Meron din siyang gustong tayong makita sa labas ng pamilya. Kasi dito mga Hudyo Kung minsan, bukang bibig natin yung ipanalangin natin na merong tumulong sa kanila. Pero hindi. Bakit? Yun ang ibig sabihin natin yung huling pagbasa. Bakit tinawag yung mga alagad, yung 12 apostol? Imbis na humingi sa akin ng tatawag, ikaw mismo, ako mismo. Huwag na tayo ng tutulong kung sino tutulong. Kundi sabi dito, kaya tinawag yung 12 apostol, binigyan sila ng kapangyarihan, maaaring sa amin din tumatama. Yung paksa na yan. Pero sino nga ba ang mga kasama bukod sa 12 apostol? Diba? At ipinakita kay Jesus ang napakaraming tao at siya'y nahabag sa kanila sapagkat sila'y litong-lito. Litong-lito sila. At hindi alam ang kanilang mga gagawin. Parang mga tupang walang pastor. Bakit tupa na naman? Mga kapatid, pwede naman leon, pwede. At parang mga leon, mga tigre, litong-lito na hindi alam ang gagawin. Bakit kaya lagi na lang ikinukumpara na Jesus? Tayo mismo, kinukumpara tayo lagi sa mga tupa. Hindi ba kayo nahagis, mga kapatid? Tignan mo yung katabi mo, mukha pang tupa yan. Anak ng tupa. Tignan mo yung katabi mo. Mukha ng tupa yan, mukhang kambing, mukhang
Mukhang ewan. Ay, talaga. Oo. Mukhang tupa. Maamong tupa. Di ba? Pag may kasalanan, parang maamong tupa. Parang lang naman, bakit ang totoong tupa? Bakit ang mga tupa ay ano? Walang pangil, walang sungay. Ganyan ang tupa. Madali silang mawala, madali silang manigaw. Ganyan tayo mga tupa. Madali tayong manigaw, madali tayong panghinaan ng loob. At sino nga ba ang nakikita katulad, mata muna ganyan dati, mata. Kasi unang ginamit ni Jesus mata. Hindi naman siya dadaldal agad Napakarami ng tao dito, alam mo yun naman tayo. Nakalaki na magagawa sa akin, ang laki na mawawala sa akin. Wala siya sinabing gano'n. Ginamit muna niya ang kanyang dalawang malalaking mga mata. At nakita niya, sabi daw, nakita niya ang napakaraming tao. Siya'y nahabag. Kaya sabi ko, sino nga, ang tanong ko, sino nga ba ang mas dapat na tulungan? Ano? Meron naman kumisa sa isang pamilya, maraming tutulong. Diba? Sa mga anak. Sa panahon ng ang ating mga magulang, pag inuugod-ugod na, huwag naman natin iasa sa iba. Tayo mga anak na magtulong-tulong. Kasi ako din, burden ko rin yung mga kapatid. Madalas kong mag-sermonan yung aking mga kapatid. Nagsisermon ako dito, may teksto. Pag umuwi ako sa amin, nababawasan yung teksto. Ano, sarili ko na lang talagang magpapatawag na ako ng meeting. Nandiyan lang isa tabi-tabi, sumusunod naman. Kaya lang talagang makukupad. Pero talagang makupad, tumulong. Di ba? Sino nga ba ang mga karapat-dapat natin tulungan? Yung talagang mga walang-wala. Hindi naman gusto tumulong Sino nga ba talaga yung mga walang-wala? Sino nga ba talaga yung mga kaaba-aba? Kahabag-habag para tulungan. Diba? Kahapon sa ating gawain sa UMM, sa Dulong Malabon Mission. Ano po? Talaga namang hindi ko sinasabing, kahit pa paano, mga survival naman mga kapatid, ano? Pero sabi ko ay, ilang taon nang tinutulungan po ng inaon, ilang taon nang tinutulungan po ng inaon itong ating iglesia. 8 years na rin, tinutulungan. Pero alam niyo, pag nagsasalita rin ako sa kanila, sinasabi ko rin yung totoo. Hindi habang panahon, tinutulungan tayo. Pero mo, 8 taon ka na. Pag 8 taon, gumagapang ba yan, lumalakad na? O lumalakad ka na Hindi naman, pagamat yan ay isa sa pakunahin unang bunga ninyo, hindi naman na habang panahon, tinutulungan ka. Pabira ka naman. Ano? Tingnan mo yung katabi mo. Mukha ba tutulungan ka niyan? Sige, tingnan mo yung katabi mo. Mukha ba tutulungan ka niyan pag may kailangan ka? Yeah. Tingnan mo mukha niya. Mukha bang mahabagin yan? Mukha bang mahabagin? Pagkikita nyo na Pag mukhang tupa yan, mahabagin yan. Yeah. Pag mukhang maamong tupa, mahabagin. Sinasabi ko rin mga kapatid Diyos sa Dulong Malabon, prangka din ako sa kanila. Hindi habang panahon, tinutulungan kayo ng Inaon United Methodist. Kailangan din tayong magpursige at magsikap. Katulad ng pagtulong ni Jesus dito sa mga tupa na walang nagpapastol. Saan ba tayo dinadala ng Diyos yung ating mga mata? Saan ba dinadala ng Diyos yung ating mga mata para makita natin kung sino-sino yung mga dapat nating tulungan? Mga kapatid, di ba? Napakabuti ng simbahan ng Inaon dahil meron pa kayong pa-scholarship. Kita po ninyo. Ngayon, nagsimula na po ang pasukan. Nagsimula ng linggo. Nagtawag ko rin si Ate Annabel ng mga bibigyan po ng scholarship. Iyon ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit ipinapakita sa atin ng Diyos na dapat natin makita ang mga taong sino nga ba sa kanila? Sino nga ba sila? Sino nga ba ang mga taong itong karapat dapat nating tulungan at hindi? Kaya sabi ko dahil
may malaking halaga din, hawak-hawak ang Dulong Malabon Mission. Nagkataon naman mga kapatid, na yung nangako ng lupa sa atin na 300 square meter mismo sa likod ng Alpha Mart na si Kuya Larry Infantado. Good news naman dahil palakas na siya ng palakas. Dahil ang balita namin, mukhang yung may-ari ng lupa, nagmamay-ari ng malalaking lupa dyan, ay isa sa parang suntubi na magiging magiging kabalay. Hindi naman chismis, ano lang naman yun, chinitismis ko na sa inyo. Sana nga doon, yun ang direksyon, para mapabilis yung proseso na ito, na hindi habang panahon ay umaasa ang Dulong Malabon Mission dito sa, marami pa kasi tayo. Actually, nirecommend ko nga, bigyan niya ng volunteer worker. Salamat kahapon kay Ate LJ. Nagtutulong na sila na Ate Merly magturo. Sabi ko, pakinggan mo sa Ate LJ kung paano magturo. Kasi magja-jump ko yung sinasabay sa Ate LJ. Magtuturo Pakinggan mo nga ako, ikaw na ang mag-train sa kanya. Sabi naman natin Merly, kahit na siya'y bubulat-bulat, nag-usap kami niyan Alam mo, Ate Merly, kahit ikaw ay bubulat-bulat, nasa katinuan ka pa naman. Normal kang mag-isip. Tama? Normal kang mag-isip. Nakakapag-English ka. Magturo ka. Hindi naman habang panahon may palyado ka. Diba? May sasabi normal tayo, ayaw natin gamitin. Sabi dito sa mga apostol, lalo higit sa ating mga Diakonisa, tinawag nila yung dalawa para magpalayas ng masasamang mga espiritu. Meron silang galing, may husay. Kaya sabi ko Ate Merly, kahit may problema ka sa visual, matino ka naman mag-isip. 1 plus 1. 2 plus 2. Ang kita nyo, malapit-lapit nang mawala. 2 plus 2, 8 daw. Diretso lang kapatid. Hindi lang sabi ko sa Dulong Malabon Mission Hindi habang panahon, tutulungan tayo. Kailangan din natin magsikap. Mingi tayo talagang tayo ay magpakasipag sa pagmimisyon mga kapatid. At alam ko isang malaking hamon sa amin sa taong ito. Naiisa po ako, hindi tayo binigyan ng volunteer worker, woman worker, tulong-tulong. Kaya sabi ko, Ate Merly, bulag ka lang. Pero nakakapagsalita ka, hindi ka naman pipi. Hindi ka naman pipi. Matino kang mag-isip. So nakakapagturo ka pa rin, sa aking asawa. Kaya nagkikita kami sa HP. Nakakarami. Kaya, pagpatuloy lang tayo mga kapatid. Sana po, kung ano man ang ating mga resources, talagang ilagamit ninyo yung inyong potensyal, na hindi lamang sana dito, kundi sana, katulad ng ating mga sinabing halimbawa, ng isang Japanese at Ate Emiliano. Hindi po siya nagpapaawa, papaawa po. Hindi po gano'n. Huwag tayo magpaawa effect. Kundi talagang kailangan tulungan natin kung sino ang dapat tulungan, doon tayo tumulong. Amen? Yun ang tunay na kahabag ni Jesus Yun yung mga taong kumisan, ano nga ba ang iyong potensyal? Hindi ka makapagbigay ng malaking halaga mula sa iyong bulsa. Wala naman, Ate Merly. Hindi mo wala naman yung bulsa pa, Ate Merly. Di ba? May mga taong may magagawa. Hindi nakakarama, hindi nakakapagbigay sa mga taong gusto niya nakikita, pero makapagbibigay siya. Tahimik lang, mananatang tahimik lang. Pero nakakapagbigay ng pag-asa. Nakakabuhay ng damdamin doon sa mga tao na wala ng pag-asa. Hindi lang nasusukat yun sa naibibigay natin. Sabi ko kahapon, Ate LJ, pagbutihin mo, mukha yatang niloob ng Diyos na huwag tayong bigyan ng woman worker. Mukhang ikaw na talaga. Itinalaga dyan. Subaybayan mo lang, Ate Merly, kung anong pinagtuturo ni Ate LJ. Kailangan tulungan mo siya. Tulungan natin yung mga magtuturo. Kasi sayang naman si Ate Merly.
At tuturo sa Diakonis. Pagdating dito, palyado lang. Ginagamit ko sa pinili. Kahit may mata niya bubulag-bulag yan Meron pong, may naman ang ulo niya mga kapatid. Para ano ba kaya natin? Ano ba may paglilingkod natin mga kapatid? Pag Sabado, tulungan niyo po kami magturo sa mga bata. Ako naman po, lagi ako nagbo-volunteer mag-drive ng ating portuner. Tatatlo nga lang gulaw. Tatlo lang. Willing po ako. At magtulungan tayo ng kapatid na maging mahabagin. Kung hindi tayo makakadalo, at least tumutulong tayo financially kahapon. May nag-sponsor ng ganito, may nag-sponsor ng ganun. Talaga namang tuwan-tuwa po kami dahil ang Inaon United Methodist, ang aking pamilya at iglesia ay hindi nakalimot, hindi naging maramo sa pagtulong sa Dulong Malabon Nation. Maraming salamat po. Pagpalain tayo lahat. At tulad ng pagiging mahabagin ni Jesus, sabi dito sa mga tao, litong-lito at hindi alam ang gagawin. Sino-sino nga may mga litong-lito? Litong-lito na ba kayo? Tignan nyo ang katabi nyo. Mukha bang litong-lito yan? Litong-lito na sa pagbibilang ng pera? Ano ba yan? Litong-lito sa dami ng problema? Litong-lito na yan? Kung paano bibilangin ang kanilang mga naipong pera, mga kapatid. Litong-lito na. Kung sila'y makakasurvive pa sa buhay, kung sila'y magkakaroon pa ng magandang kinabukasan. Alam mo ngayon po, applicable yan. Doon sa ating mga anak na nag-aaral ngayon, litong-lito na kayo. Paano nyo babudgetin mga kapatid? Ang inyong finances dahil nag-uumpisa na ang pag-aaral po ng ating mga anak. Ganun pa man, ay naroon pa rin ang ating simpatya sa Biblia. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Mga kapatid, tulungan niyo po ako. Hindi ko sinasabing mag-apply kayo bilang manggagawa. Ano nga ba ang ating maiaambag sa paglilingkod upang tayo ay umani ng marami ang minamahal na iglesia nito. At idalangin natin, yung pong idalangin natin, konektado po yung sa 12 apostol. Hindi lang po sa natin sinasabing bukang bibig yung, sige, pagpe-pray namin kayo. Ano ba ang magagawa mo kung puro panalangin, di ba? Paano mag-iinom o magbumaling ka o magpagalot ka? Wala ka nang ibinigay na kahit na pirasong pangin. Para bumaling, maghilom yung suha. Wala rin. Kung puro salita na gagawin natin mga kapatid. At nawa po ay magtulog-tulog, magsama-sama tayo upang mas lalo tayong umani ng maraming aanihin sa pagpapadala sa atin ng ating Panginoon Jesus. Pagpalain po tayo lahat at nawa ay huwag tayong malito, huwag tayong nalilito sa buhay at patuloy na magtiwala sa ating mabuting pastor. Sa pangalan ng Ama na nakataban ng Espiritu. Amen. Po sa ating paanyaya para sa amin, sa ating igapo at willing fund. Ang oras na ito ay para sa ating pagbabalik ng ating mga tinatanggap sa kaloob ng isang linggo. Sinasabi sa kasulatan na ang pagtatanim ng may pagtitipid ay mag-aani rin ng may pagtitipid. Ngunit ang nagtatanim ng may anan ay mag-aani ng kasaganaan. Inaanyayahan po ang bawat isa ng magbalik ng kaniyang mga kaloob ngayong sandali. Atin pong awitin ang Blessed Assurance. Salvation, purchase of
biyak ng ating district superintendent na may sa heart center. At ang ating iglesia, mga iglesia sa buong Northeast, Bulacan District ay paabot na rin ang mga iglesia lokal. Kaya ating panawagan sa ating social concern na ating may pagkaloob ay malaking bagay po sa karamdaman sa puso ng ating sa kabila ng ating superintendent. Dakilang Diyos, salamat po muli sa umagang ito. Muli na naman na pinaalala mo sa amin at sinariwa ang tungkol sa nangabagan. Hindi lamang sa paligid o pamilya ng mga simbahan, kapatiran, ng mga iglesia lokal, ng mga denominasyon ito, kundi sa nakaraang mga serye ng sitwasyon, ang mga lindol, ang mga pamilya na naapektuhan. Lalo higit po ang mga eskwelahan na kasalukuyang nagpapasimula na ang klase. Hindi lamang ang mga sitwasyong ito na nababalitaan namin, kundi sa maraming kalagayan pa na hindi lang kami nagpapaabot ng aming panalangin sa aming sarili, sa aming pamilya, hindi lamang para paayusin ang aming kalagayan pananalapi, o hindi inaabot din namin ang aming mga kamay na may kahabagan, hindi lamang para tingnan, kundi may ginagawa. Hindi lamang sapat na tititigan namin ang mga sitwasyon na ito. Titignan, kundi meron kaming gagawin, kikilos kami, meron kaming aksyon na isasagawa upang magkaroon ng katuparan katulad ng inyong ginawang pagmimisyon sa mga tao itong kahabag-habag, mga kawa na walang nagpapastol sapagkat pinabayaan ng talagang nagmamay-ari sa kanila. Ganyan din kami dakilang Diyos. Kasambahay namin, pamilya namin, ano nga ba ang ay dudulot na naming mabuting pagpapastol sa kanila? Hindi namin sila pababayaan. Meron kaming gagawin. Kami mga mabuting pastol bilang mga magulang, mabuting pastol kami bilang nagbibigay ng mga scholarship sa mga iglesia lokal, sa mga estudyante. Mabuting pastol kami sa mga kawan, lalong-lalo na po sa mga higit na nangangailangan. Hindi dahil gusto lamang namin silang tulungan o paborito namin silang tulungan, kundi talaga bang kailangan nila. At meron kami magagawa, dakilang Diyos, kung kami talagang nakakaranas ng kahabagan. Hindi lamang isang awa, mga sapagkat ang awa ay isang pakitang tao lang. Ang kahabagan ay pagsasagawa nito. Pagsasakatuparan kung anong nakita ng aming dalawang mata ay gagawin namin na makatulong sa ibang tao, sa mga taong talagang nangangailangan, sa mga taong dapat may nagpapastor pero pinabayaan silang alagaan, mga may karamdamang mga magulang namin, may sakit, pero may mga anak na irresponsable. Pagkatapos ng pagpapalaki sa kanila ay tinalikuran ang kanilang mga mahal sa buhay. Yan po ang gustong makita rin ng mga iglesia lokal. Hindi lang laging sa amin kami nakatingin. Anong aming pangangailangan? Anong mga bagong cellphone sa aming bibilin? Anong mga bagong gamit o motor ang aming bibilin? Hindi lagi sana nakasentro sa amin. Kundi tumingin din kami sa iba. Hanapin namin ang mga tao itong mas higit na nangangailangan at karapat-dapat na tulong. Salamat po, dakilang Diyos. Napapanahon ang mensahe ito, lalong higit po ang mga taong hindi namin nakikita kung anong kalagayan nila. Masaya na sila kung anong meron sila. Kahit sila ay natutulog sa bangketa, natutulog sa kanilang kariton para lamang kumain, makasamba sa buhay, mapalad pa rin kami, dakilang Diyos. Kaya bawas-bawasan namin ang pagiging maliklam sa buhay. Sapagkat kung babalikan namin ang mga sitwasyon ito, maaaring maranasan namin, maunawaan namin, maintindihan namin
ang kalagayan nila. Magpasalamat po kami. Kumakain kami ng maraming beses. Magpasalamat po kami, nakakapagpaaral kami. Magpasalamat po kami, may pagpa-check up kami. Bawas-bawasan namin ang magreklamo natin ng Diyos. Bagpos ay patuloy na magpasalamat sa iyo, alam mong biyayang dumating. At kung ito'y sobra-sobra, isipin din namin, tumingin kami, gamitin namin ang aming mga mata kaysa sa bibig, sapagkat kung puro bibig, walang mangyayari. Gamitin ang aming mga mata, itanaw sa malayo, makita ang mga dapat tulungan at maging mahabagin kami ng Diyos. Salamat po. Muling nagpaalala sa amin ang kahabagin ito sa panahon ito. Ito ang aming dalangin at pasasalamat sa pagkakamiriang pangalan ni Jesus. Amen. Diyos na siya mahabagin sa ating sa lahat ng panahon. Patuloy din nating maging mahabagin sa ating kapwa, sa kanilang kalagayan, at kayo din ang patuloy na pagliligtas sa ating Panginoon Kristo na tumingin sa napakaraming tao at siya naging mahabagin sa kanila. Patuloy natin maranasan ang biyaya ng kaaliwan samantalang ginagampanan natin ang tungkulin at paglilingkod sa ating kapwa. Samahan tayo mula ngayon at magpakailan pa man. Amen. Natin sa mga may nais na sumama po. Salamat po.